Tumayo ang lahat upang awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Magsilhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchita. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, tapat kanino man di nagmamaliw, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nakakaluhod ka na? Kung hindi nga sa mga nakikinabang na kapwa-tao na nagdudulot ng kaaliwan at kagalakan ng kalooban ng nakikita mo at nakakasiyang tuwiran, paano mo nga ba tatalikdan ang iyong sarili at paano mo ipahihigit ang iyong gusto sa mga nasa ng Espiritu sa iyo? Subalit, dahil ikaw mismo na nasisiyahan nagagalak sa nakikita mong pagbabago ng buhay mo, yaw na nga yung hindi sa bagay ka nagbago, hindi ang bagay ang nakapagpabago sa iyo, kundi mismo ang nagbibigay buhay sa iyo, tuwiran niyang hindi mo mapagtatanto kung paano nangyari ito, ikaw mismo na anak niyang sumuko, galak at kasiyahan ang pinadarama sa iyo. Buhay ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, tapat kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, sa bawat bahagi niya, ano ang pinangunguna niya?
ang salitang sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat sino mang tao ang naghahari sa kanya'y kapayapaan, tuwirang ang kalinisan ng kanyang kaisipan ay naroroon. At ang kapayapaan na tinataglay ng sinumang taglay ito, ang kaganapan naman ng kalooban niya ay gayon din may kapanatagan. Subalit sino man ang may masarap na kinakain, ngunit wala siyang kapayapaan ng kaisipan, wala siyang mararamdamang kapanatagan. Kaya't ang bawat araw ang layon at nasa ng Ama, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mula sa mga gawa ng apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasamang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain, sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tankalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Wala kaming natatanggap na sulat mula sa Judea tungkol sa iyo, sagot nila. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita at nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit siya ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirahan ni Pablo. Pagdating sa araw na iyon, maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniniwala at may hindi sa sinasabi niya. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis. Pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap, "Tama ang sinabi ng Espiritu sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita." Humigit kumulang sa 2 taong naninirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kung walang pinatapang, walang magsisiwalat, walang maglalahad ng marapat at dapat. Kung hindi sinidlan ng karunungan at katalinuhan ukol sa kabanalan at di pang sanlibutan lamang, walang magpapatotoo kung gaano kahiwaga at totoo ang Ama. Sa lahat nga ng dako na ginamit ng Ama ang Espiritu niya, may nakinabang at mayroong walang nakinabang. Kaya naman,
Maliwanag ang patotoo sa sulat ni Isaias, si Propeta Isaias, na may mga bingi na hindi makarinig. May mga mata, ngunit walang makita. Kaya't yaon ang patotoo sa katotohanan na nilalahad at tinatala ng banal na aklat, noon, ngayon, at magpakailanman. May mga mulat ang mata, gising ang mga mata, maliwanag ang mga mata, ngunit tulog ang diwa, wala sa katotohanan, di nila makita, di nila maunawaan kung ano ang layon at nasa ng Ama. O kay palad nga ng mga taong kumilala at nakakakilala sa kanyang kalooban at kagustuhan, sapagkat maunawaan ninyo kung anong kanyang layon sa inyong buhay, at habang tinutupad nyo ang kanyang kagustuhan, kayo rin naman ang masisiyahan at nakadarama ng higit na ibayong galak at kagalakan. Mga minamahal, ano nga ba ang pagpapakabanal? Sino nga ba ang matatawag na banal? Walang banal, maliban ang nagkatawang tao. Subalit ang tao'y likas ng may kasalanan. Orihinal na kasalanan. Ang pagsalansang sa Ama. Ang pagiging isang taong nagtalusira. Sapagkat yaon ay nagmula na kay Eva at Adan. Subalit ang pagiging isang talusira at pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Ama ay pinapatay ng kanyang espiritu upang ang pagiging marapat, ang pagiging dapat at ang pagiging tapat ang kamtin ng mga anak niyang minamahal. Alalaong baga, ang bawat araw ay kapakinabangan ang dulot ng Ama. Subalit sa mga anak na may pag-aalinlangan sa kapangyarihan at gagawin niya, hindi nila natatamasa. Kaya mapapalad kayong patuloy at patuloy na walang katapusan na umaasa, nagtitiwala, naniniwala sa kanyang magagawa. Walang pag-aalinlangan ninyong tinatanim sa inyong damdamin, ang kapangyarihan niya'y hindi matututulan ni numan kung ito at yaon ang gusto niyang gawin. Subalit, hindi ito makakamtan ng lahat ng tao sapagkat hindi lahat ng tao nakikipagtotoo sa kanyang espiritu. Mapapalad kayong nakikipagtotoo sa di nyo nakita at patuloy niyong ninanamnam ang mga alay ng Ama, mga aral na binhing mabuti sa lupa upang maging daan ng pakikipagtotohanan sa kanyang hindi man nakikita, mabuti namang tumupad at gumawa. Sapagkat ang espiritu niya ay tapat kanino man, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sa tuwing napapatotohanan niya ang kanyang mga salita ay di nagkakabula, lalong nag-aalab at pinag-aalab pang higit ang pagsusumakit at pagsusumikap na tumalima at sumunod sa Kanya. Sapagkat maliwanag ang katotohanan siya'y buhay, siya'y tapat, siya'y walang tulod, sabi ng taong bulol. Walang tulad ang magagawa niya. Mga minamahal, sino nga ba ang nagbabalangkas ng buhay ng tao? Sino nga ba ang bumubuo ng mga plano ng tao? Tandaan ninyo, kapag mabuti ang bumalangkas ay ang Diyos. Kapag ang planong maganda at mabuti na pinatnubayan niya ay ginawa niyang marapat at dapat, magalak kayong mga pinatnubayan niya. Sapagkat naisasalarawan ang kanyang kadakilaan, napapatotohanan ang kanyang pagmamahal, at naipapakita ang kanyang kahiwagaan. Kaya't ang mga saksi sa mga ganitong kaganapan, nagkakaroon sila ng takot hindi sa multo, kundi sa Diyos Ama mismo, sapagkat alam nila, kay buti niya, lahat ay kayang ibigay niya. Buhay ba ang Diyos?
Tapat bang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kay sarap sa piling ng kanyang espiritu. Kung makikita lamang ng tao ang pagkilos ng espiritu, maaring masabi niyang nandoon pala siya. Nandyan pala siya. Ayun pala siya. Naku, nasa likod ko pala siya. Maituturo siya. Ngunit wala nga siyang anyo, tulad ng hangin na walang kaanyuan. Subalit wala man siyang anyo, maisa sa larawan niya ang kanyang gawa sa pamamagitan ng kabutihan at kadakilaan niya. Kaya, hindi man siya makita, dapat makamtan siya. Hindi man siya mahawakan, dapat makapanahan sa bawat isa. Hindi man siya nakikita, mahahawakan, subalit makikita mo ang kanyang mga pangaral. Mapanghahawakan mo ang kanyang mga gawa at salita. Mapapanghawakan mo ang kanyang mga pangako. Kaya't kung iyan ang panghahawakan mo, ang pangako niya kay Abraham, na ang mga sumusunod sa kanya hanggang salinlahi, hanggang kaapu-apuhan, kailan may di niya pababayaan. Kaya't ang nagtitiwala sa kanya't walang pag-aalinlangan sa kanyang gagawin at magagawa, na walang pag-aalinlangan nilang kakamtin ng mga bagay nilang hindi nakikita kung paano ibibigay at maiaabot, patuloy silang naniniwala, patuloy silang nagtitiwala, patuloy nilang inaangkin ang gawa ng Ama na mahiwaga sa lupa ay siyang magbibigay sa kanila ng tunay na ligaya ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Buhay pa ang Diyos. Sino ang nagtitiwala at naniniwalang ang prolong life na tinatawag o paghaba ng buhay ay sa pamamagitan ng gamot o sa pamamagitan ng pagpapagamot o sa pamamagitan ng mga salita ng tao, ginawa ng tao? Itaas nga ang kamay. Mayroon ba? Itaas ang kamay na ang nagpapahaba ng buhay ay Ama. Na kahit anuman ang sakit mo, na sa palagay ng kapwa mo ay may taning ng buhay mo, kahit hindi ka sabihin ganito at ganyan ang gawin, kapag hindi patakda, may buhay ka pa rin. Kaya lamang, dahil hindi pa maunawaan ng tao, dahil hindi makaunawa ang tao, sa isip at damdamin nila'y napakahirap tanggapin, mahirap paniwalaan ang kailangan may gawin ka. Kaya naman, ang tao, dahil yun ang paniniwala, kailangan kumilos. Hihintayin mo na lang ba, Eka, na tinitingnan mo na lang kung kailan siya mamamatay? Hihintayin mo na lang ba, Eka, kung kailan siya mapapagutan ng hininga? Kawawa naman. Di, siyempre, Eka, gumawa tayo ng paraan. Kaya iyan ang pamamaraan, hahanapin ng nilalang. Kaya, sa pamamaraang iyon, may mga malakas din ang loob at may matapang ang loob na kahit anong gawin sa kanila'y kaya nila, gusto nilang mabuhay, humaba ang buhay. At may mga duwag naman na hindi na nila gusto ang ganun ang gawin pa, ang ganyan ang gawin pa, at ganyan pa mangyari sa katawan nila. Di bali na kung hanggang saan sila abutan. Sa dalawang bahagi ng kaisipang pinakikita ng Ama, yan ang palatandaan at patotoo. Ang matibay ang pananampalataya at pinatatag sa pananampalataya, may paghihintay na lang siya, naghihintay na lang. Sa kabilang dako na kapag ang isip at damdamin ng pagkatao ang umiral, hintayin mo na lang ba siya? Wala ba tayong gagawin? Wala ba tayong magagawa? Dahil naman may salapi, sulong ng sulong, sulong lang ng sulong. At yung walang salapi, gusto man walang magawa. Kaya ang katwiran ng iba, sayang Eka, kung may pera lang yan, sana'y nabuhay pa.
Kung may pera lang yan, sana kay di pa namatay. Kung may pera lang yan, sana kay nagawa ng paraan. Ano kaya ang pamamaraan na sinasabi ng tao? Ang pera ba ang pamamaraan para humaba ang buhay? Kaya't kapag sinuri ng Ama, sadyang ang tao'y mahina pa. Ngunit hindi nga maabot, hindi nga maarok, hindi nga malirip ng tao ang unawa sa bagay na yaon, kaya't pinababayaan ng Ama ang mga anak niya kung saan sila maghanap ng kanilang kagalingan. Ngunit at pasubali, nagpatotoo nga ba't patotoo nga ba kapag may salapi ka, napapahaba ang buhay mo? Totoo't patotoo nga ba na nang dahil sa gamot, nagkaroon ka ng prolonged life? Mga mahal, kung magkakaroon lang ng eksperimento at may susunod lang sa espiritu, may pera ka, wala kang pera, sige nga, pares tayong sumunod sa Diyos. Ikaw ang pananaw mo, sige, sundin mo kung anong gusto mong magpagamot ka kung saan. Kung alam lang natin ang pares ng ating takda ay Hunyo, halimbawa ay Hunyo at 3, parehas tayong mamamatay, parehas ng ating kamatayan. Mag-experiment kayong dalawa. Sasabihin nyo, sige nga, tingnan nga natin, ikaw magpagamot ka nga ng magpagamot, lumagok ka ng lumagok ng gamot, kahit ano nga hanapin mo, ako'y hindi. Tingnan nga natin kung dahil pares namang atres ang kamatayan natin, pares tayong mamamatay. Tingnan natin kung ikaw, dahil mapera ka, ako'y walang pera. Tingnan nga natin kung mapapalagpas ang January 3 at June 1 atres. Tingnan nga natin, Eka. Kaya lamang walang experiment na pwedeng pagpantayin. At dahil wala nga nakakaalam kung kailan sila mamamatay. Kaya hahabulin. Ngunit tandaan ninyo, kung ano ang pananampalataya nyo, doon ibibigay ng Ama. Kaya naman, dahil mabubuhay at may buhay pa sa pamamaraan ng siyensya, sa pamamaraan ng espiritual na gamutan, sa pamamaraan ng natural na gamutan, sa pamamaraan ng karunungan ng paggagamot, may nabubuhay at may gumagaling. Dahil yaon ang pamamaraan ng Ama, kung saan ang tao, kung ano gusto ng tao, subalit kung alam nga lamang ng lahat, sa kanya nagmumulang haba ng buhay, kaya siya titingalain, siya hahanapin, siya pakikinggan, siya mamahalin, siya susundin, siya kikilalanin, siya sasambahin. Hindi ang tao, hindi ang kahit na sino. Sapagkat sa kanya nagmumula ang buhay. Buhay ba, Ama? Kaya dahil walang alam ang tao't hindi pinabatid kung kailan ang takda nito, pag sumakitan at magsumikap ang lahat na hindi mo man alam ang takda mo, wala ka mang batid kung kailan ang takda mo, ngunit lagi kang maghanda at lagi mong paghandaan at gawin mong marapat na ang gawa mo'y mainam upang sa buhay mong tinaglay, huwag masayang bagkos sa buong panahong nabubuhay ka hanggang kamatayan mo, pakinabang mo sa Amay, walang katapusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Salamat. Purihin ang Ama. Salamat sa gawain niyang itindig at binigay para sa kapakinabangan ng mga anak niya. Paanong napapatotohanan ang pangungusap ng Espiritu ay totoo at siya ang nangusap. Noong nakaraang taon, halos 3 alagad ang magkakasunod ang buwan na namatay. May Mayo, Hunyo, Hulyo.
Ang bulong-bulungan, ang usap-usapan, ba't eka ganyan? Sunod-sunod eka ang mga alagad, kawawa naman eka. Sapagkat wala silang kamalayan na batid ng isang apo kuntsing, ang mga tinutura nila ng usapang espiritu at binigkas ay ganito. Tandaan mo, tapos na sa taong ito ang kamatayang nakatalaga sa mga pumanaw ng mga lingkod mo. Ngunit hindi niya sinabing, wala na. Dahil nga Diyos ay totoo, dahil nga Diyos ay tapat, mayroon mang mga lingkod siyang may karamdaman na patotohanan hindi tao nangusap. Sapagkat kung hindi nga tao, dapat paniwalaan. At kung tao nga, paano magaganap? Lumipas ang kabilang taon ay dumating. Lumipas ang taon. Marso, namatay ang alagad. Na pagiging isang Apo Mariang tinatawag. Hunyo, namatay ngayon. Ang mas nauna pang may sakit sa kanilang lahat. Kung paano Babang Luksa naman ngayon din ang kamatayan ng isa. Ng dalawang ito, bago pumanaw, pinagpilitan nila at pinagsumakitan nilang makatungo man lang ng dambana. Patotoo lamang na hindi Diyos ang isang apo kuntsing. Kung bakit naglilikod lamang dahil sa patotoong ang Diyos Espiritu'y buhay. Nang lumipas na taon, ang pinagdiwa ngayon ng Babang Luksa, nang dinala rito, ng usapang espiritu, wala na anak. Huling tungo niya na rito. At kailan lamang sa kaarawan ng isang pumanaw ngayon, nangusap muli ang espiritu, anak, huling tuntong niya na sa dako ko. Palatanda ang lingkod ko siya, nawalay man siya, at di nakikita ng mga tao, di niya ako nilimot kaligtaan niya'y wala sa isip niya, kahit nagkaroon siya ng karamdaman na na-black out o nawala ang ulirat, subalit nang ibalik, ito pa rin ang tinuntungan niya sa huling hangganan ng buhay niya. Kapag gayon ang mensahe, ayokong dayain ang sarili ko, Ama. Lalong ayaw ko namang magkatang isip at mag-isip. Kung ito po'y pinabatid mo dahil naging kasama ko sila sa pamamagitan mo, nalikom na tipon at nagkanig kami, nagkaisa sa iyong espiritu, kayo na po ang bahala sa kanila. Sino nga ba ang di marunong malungkot? Sino ang di marunong umiyak? Sino ang hindi marunong mangulila? Lahat ng tao dumaranas at nakakadama ng lungkot, ng pangungulila. Subalit, ang lungkot at pangungulila, patotoo ng Ama, siyang pumapatay, siya ang nagbibigay ng paglaya sa kalooban at siyang nagdaratal ng kaaliwan. Kaya't kung nababatid lamang ng tao,
at tunay na masusumpungan lamang ng tao ang amang taga-aliw ng bawat isa. Mimithiin ninyo na matulad man lamang kayo kay Pablo na sa unay nanuligsa at tumuligsa ng totoo niya ng makamtan at totoo niyang makilala ang tunay na Diyos. Ipinakli niya ng kanya, isinuko niya ng sarili niya, at nakipagtotoo na siya sa tinanggap niya, sapagkat nakilala niyang totoo at tapat pala, liwanag lang ang nakita niya, tinig ang narinig. Sumunod na. Tandaan ninyo, kapag narinig nyo ng tinig ng Ama at naramdaman ninyo kung paano sa puso nyo naghari, at ang liwanag na taglay niya ay napangunahan kayo at naibigay na sa inyong pagkatao, kayo mismo, tutularan niyo ang kapwa niyong nagsisikap at nagsusumakit na makipagtotoo sa Espiritu Santo. Sapagkat kayo mismo ang nakakadama sa bahaging kaloob ninyong hindi ninyo kayang liripin at hindi ninyo kayang bahagi sa kapwa niyo kung paano niyong ikwento at isalarawan. Sapagkat kung hindi nila nararamdaman, hindi nila mararamdaman ang nararamdaman nyo. Kung hindi nila mapaniwalaan at wala silang saksit, di nila nakikita, hindi nyo sila mapapaniwala sa mga nararamdaman at nakikita ninyo at naririnig pa. Kaya't ang kaloob ng Ama ay di sapilitan kanino mang tao, ngunit at pasubali. Ang nagsusumamo sa Ama at nagbibigkas ng dapat at marapat at gumugusto sa Kanya, kung anong kinamtan ng kapwa nila, tinatamasa rin nilang nagmimiting sa Kanya'y kumilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Mga mahal, kung nais ng Ama na mabuhay ang mga anak niya, kung tinatalaga niyang sa pinag-aralan doon ibigay niya ang kagalingan at buhay, gagawin ng paraan, masusumpungan ang kaparaanan. Kaya't may nagsasabing, salamat po Panginoon, gumaling ako. Kaya't sa iba't ibang pamamaraan, pinakikita't na isasalarawan ng Amang Kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Hindi siya tumutugot at di siya tutugot magpakailanman sa paglingap, pag-ibig, pagmamahal na matapat. Sapagkat ang kanyang mga anak ay totoo niyang nililingap. Ang hindi lang makadama ay ang lumalayo sa kanya't malayo damdamin nila, subalit kapag naramdaman nyo at nilapit nyo sa kanyang kalooban nyo, magkakaisa kayo at magkakaniig kayo sa malayo at malapit na hindi nyo makita at hindi nyo maabot. Naririnig nyo ang kanyang aral, may sasabuhay nyo sa puso't isipan, doon maghahari ng buhay na pananaligyo at pananampalataya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya't sa inyong lahat, napakahalaga, sadyang napakahalaga ang pag-ibig ng Ama, ang pakikiisa niya sa Espiritu niya, at pakikiisa nyo sa Espiritu niya, at ang pagkakaisa ng bawat isa sa Kanya, isang napakahalagang makamtan ng bawat isa upang mapatotohanan ng isa't isa, siya'y kaisa at iisa sa mundong ito ng tao. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Kaya't mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalon niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdaming masasamang nasa, at ang pag-iimbot ng isang uri ng pagsamba sa Diyos, Diyosan. Hindi lang rebulto ang Diyos, Diyosan.
kundi kapag sinamba mo'y salapi mo, pinanaig ang salapi mo sa iyo, ito na ang sinamba mo, tiningala mo, at minahal mo. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at Hudyo. Kay Kristo'y walang pagkakaibang lahat, at siya'y sumasa lahat. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, magpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, sapagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo. Kayo'y maging isang mahiwaga na tumanggap. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong lahat, kayo ay magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual, na may pagpapasalamat sa Diyos, at anuman ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Iba't iba ang nakasanayan, iba't iba ang nakamulatan. Subalit kahit anong nakasanayan mo at nakamulatan mo sa iyong gawing pag-uugali dahil mula sa iyong lahi, kung ang namulat mong mga matay nakakita na ito, ang nakasanayan mo ng gawin ang amay kilalanin, siya, ito ang pasimula upang ang nakasanayan mo sa unang pagkatao mo ay mamatay. At ang makasanayan mo na ay ang panibago mong buhay mula sa iyong natutunang Ama, kung sino siya at ano siya, na nagtuturo ng mabuti at maganda, nagbibigay laya sa iyo sa unang pagkatao mo. Kaya't hindi ito magiging dahilan o balakid sa bawat nagbabago, kundi walang nakasanayang hindi maiiba kapag ang Ama na ang hinanap at nasumpungan nila. Yaon ang patotoo, walang nakasanayan na sa pag-uugalit, nakabihas na sapagkat ang lahat ng ito'y maaring mabago at baguhin ng Ama. Nang dahil siyang nagpapabago ng panahon, siya rin ang nagpapabago ng takbo ng buhay, kaya't maging ikaw, anak niya, sa isip at damdamin mo, kilalanin mo siya, magpapabago siya. Sapagkat wala siyang layon, wala siyang nasa, kundi ang lahat ng mga anak niya
maiba't mabago kaysa sa sanlibutan at kay demonyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kumusta, anak? Ano nga bang pangalan mo? Michelle. Natutuyo na, no? Sakit pa ba? Ang likod. Sa likod wala na, dito na lang. Ibig sabihin, hindi siya bali. Buhay ba ang Ama? O baliman? Sino ba ang nag-ugnay ng buto mo sa iyong katawan? O baliman? Sino ba ang bumubuhay ng iyong buto sa katawan? O napingasan man, sino ba ang bubuhay sa iyong laman? Kaya laman mang napingasan, kung nauka iyan, mapanana ulit, mapapababaw. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siyang bumubuhay ng laman, siya ang bumubuhay ng buto, siyang nag-uugnay ng ugat, siya ang balangkas ng katawan ng tao. Walang nagbabalangkas ng kahit na sino pang tao sa kapwa-tao niya, kundi ang Ama mismong bumuhay sa tao at nagbigay buhay sa tao. Buhay ba ang Ama? Kaya lahat ng mga anak niyang sa kanya'y kumikilala, may magagawa't gagawin siya kapag hindi nag-alinlang at nagtalusira sila, kakamti ng pag-asa ay magiging buhay na ligaya. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Alin ba ang kapanipaniwala? Yung magaling magsalita, ngunit walang gawa. Ano ba ang kapanipaniwala? Yung magaling magsalita, walang makitang hiwaga. Ano ba ang kapanipaniwala? Yung napakagaling magsalita, subalit mismo ang nagsasalitang magaling, hindi maniwala sa himala. Kaya't, ang pinakamabuti, ikaw na nagsasalitang mahimala, mahiwaga ang Ama, mauna ka munang magtiwala. Kung nagtitiwala ka namang may himala at may hiwaga, ikaw mismo, hindi ka mag-alinlangan sa magagawa ng Amang dakila. Kaya kung lahat ng taong bumabaybay sa banal na aklat at nagbabasa at nagtatanda, nagsasagawa, walang masama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Wala yung organisto, babang luksa ng kabiyak niya. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Saan ba may gawaing araw-araw ay ganito? Maraming gawain, araw-araw bukas. Pupuntang tao, nakikipag sa takdang panahon na lamang na makita ng tao ang bawat siniwalat at pinahayag ng Espiritu, doon na lang magpapatotoo sa inyo. Sapagkat may takda ang lahat. Sapagkat mula naman noon, ngayon at magpakailanman, pinagtatawanan lang ng tao yung salitang totoo.
yung hindi naniniwala, yung natatangay ng kapwa, pinagtatawanan lang ang kanilang sinasabi para sa kanila. Sapagkat lalo na ang tao, aliw na aliw sa kanilang buhay, aliw na aliw sa kanilang kabuhayan, masaya sila, nagagamot pa ang kanilang karamdaman, may kalunasan pa ang kanilang karamdaman. Subalit ang hindi namamalayan ng tao, may kaloobang ama na kaiba sa kaloobang nakukuha mo sa pag-aaliw, paglilibang dahil sa salapi at bagay. At doon, kaya yung mga nagpapakamartir na tinatawag, yung mga sinasabing martir sila, hindi nila alintana yung pagkamartir nila sapagkat di nila nararamdaman yung martir sila. Hindi nila nararamdaman yung martir sila. Ngunit tinatawag silang martir. Ngunit sila namang tinatawag na martir, hindi nila nararamdaman ang sila'y martir. Ano ba yung martir? Naintindihan nyo ba yung martir? Yung nagpapakatiis. Wala silang nararamdaman. Hindi nila nararamdaman yung tinitiis nila sapagkat hindi sila nahihirapan. Hindi sila nasasaktan at hindi sila nalilimot ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya araw at gabi man, minsan ang kanilang pamilya, awang-awa sa kanila, sinasabi sa kanila, napakamartir mo naman. Ginaganyan ka na nga, hindi ka pa umaldag, hindi ka pa lumaban, hindi ka pa sumagot, hindi ka pa tumigil. Ngunit sila, luha ang kapalit ng sinasabing yun ng kanilang pamilyang di makaunawa sapagkat sila'y hindi nagagalit, hindi nasasaktan, kundi sila'y naaawa sa kanilang mga pamilyang di makaunawa. Sapagkat ang gusto nila, kung anong naramdaman nila, ay maramdaman din ng kapamilya nilang mahal na mahal at ng kapwa-tao nila. Kung anong naunawaan nila, maunawaan din ng mga minamahal nilang kapamilya at kapwa-tao. Ngunit sadyang gayon, kaya't ang dalangin ng mga nagpapakamartir, Panginoon, ipaunawa mo sa kanila ang aking ginagawa. Ipadama mo sa kanila ang aking nararamdaman upang hindi sila mahirapan sa pagtitig at pananaw sa akin, kundi sila'y matulad din kung anong pinagsisikapan ko, magsikap din sila'y kamti nito. Yan ang tunay na nararamdaman ng mga nagpapakatotoo. Sapagkat wala na sa kanila ang mundo. Nakikisalamuha sila, nakikita nyong nagbibihis, nakikita nyong bumaayos, nag-aayos, subalit ang isip at kalooban nila ay wala na sa kanilang ginagawa na pangmundo. Sapagkat hindi na doon nakatuon ang kanilang damdamin, hindi na doon nakatuon ang kanilang kaisipan, sila'y nakikisalamuha, sila'y nakikiharap, sila'y nakikisama, ngunit iba ang damdamin nila. Kaya't di sila matarok, hindi sila maabot, hindi sila maunawaan, sapagkat ang pananaw nila'y nagbabanal-banalan. Sapagkat ang pananaw nila'y huwad na nilalang. Sapagkat kung anong ginagawa nila, gusto, tularan mo ang mundo. Kaya nga, kapag naakay ang hindi totoo at di paganap, doon eka, totoo rin. Ganyan din eka ang tinuturo. Ganyan din eka ang ginagawa. Saan ka? Naisiwalat na ng Espiritu yon at nabatid na ng Ama. Anong katotohanan sa ang hanap nila'y pagpapayaman? Sapagkat hindi kayang taligdan ang kanilang sarili, sapagkat gusto nilang mahanay sa kanilang kahanay ay kapwa maantas, nasa taas ng antas ng buhay. Kaya't iiwanan nilang aba, aayawin nilang ayaw nila, pipiliin nilang ayaw nila, sapagkat di nila kayang makitungot makisama, sapagkat naroon na sila sa magandang buhay. Maraming ganitong tao.
Ngunit, ang sabi nila, Panginoon ko at Diyos ko, mahal ako ng Diyos ko. Subukan ng Ama ng mga nagsasabing itong mahal sila ng Ama dahil sa pagpapala. At maganap naman sa mga kanilang buhay ay tulad ng kapwa nilang dumanas ng hirap, ngunit hindi sila tumugot sa paghihirap na yan. Hindi nawala ang pananampalataya, hindi namatay ang pananalig, at patuloy silang naglingkod. Tingnan ng mga nagsasabing ito na nasa pagmamahal sila ng Ama at mahal nilang Ama kung sila'y tumupad pat makaganap pa. Iyan ang Ama. Ganyan ang Ama. Subalit, napakabuti niya dahil alam niyang gayon at ganyan ang mga anak niya, pinababayaan lamang niya. Ngunit pakatandaan ninyo, mapapalad kayong nagmahal sa inyong kaluluwa at katawan, lumingap sa inyong Amang di nyo nasisilayan at nagpahalaga sa kanyang espiritu. Maunawaan niyong layo niya, maunawaan niyo kanyang nasa. Kaya't mapapalad ang mga umunlad at gumandang buhay na siya pa rin ang hinanap at siya pa rin ang kinamtan at siya pa rin ang patuloy na nasang paglingkuran. Nandun ka sa magandang buhay, hindi totoo, katangahan mo, sabi ng tao. Katanga mo naman, kaya mo naman bumili, bakit nagpapakamartir ka para lamang sa pananalig mo? Nagpapakatanga ka, para lamang gawin mo yan, pwede ka namang pumunta doon, kumain ng ganyan. Tama. Kaya mong bilhin at kaya mong bumili niyan. Kaya mong kainin at kaya mong tunguhan yan. Ngunit kung hindi mo nadamdamin, dahil hindi ka nakatulad ng damdamin ng mga taong katulad mong nagsasalita ng di nila maabot kung ano kat sino ka. Kaya't may naiiba na di maunawa ng kapwa nila, yan ang patotoo ng Ama. Iniba ng Kristo ang mga apostol, nilayo sa sanlibutan upang ang sanlibutan ay talikdan at ang Espiritu ang kamtin upang mawangisan ang paglalayon at pagnanasa ng Ama. Subalit hindi sila pinabayaan. Mga mahal, hindi sinabi ng Ama, halika anak, maglingkod ka sa akin, talikdan mo yaman mo. Kundi ang sinabi niya, kung anong kalalagayan mo'y maaring gayon pa rin ito. Ngunit ang maiba lamang sa'yo, ang dating pananaw mo, pagmimithi mo at gagawin. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nektarameneahana, nektarameneahana, nektarameneahana. Kailan sinabi ng Ama, lahat ng inipon mo na yan, anak. Sumunod ka sa akin at pabulukin mo. Kundi ang sinabi niya, sundin mo ang kalooban ko, aaliwin ko ang puso mo, magagalak kang totoo, di mo pa pahalagahan ang bagay na nakamtan mo, sapagkat sa kaliwang tinamo mo, halos di mo na magunita ang bagay na nasayo, sapagkat mas mahalaga ako ang taga-aliw ng buhay mo. Kaya't ang mga bagay na yan ay nasa iyo man, ngunit hindi mo na pinahalagaan tulad ng pagpapahalaga mo noon. Kaya't kahit na ito sa palagay mo'y kinuha ni Pedro, kinuha ni Juan, ang pag-iisip at damdamin mo, ibabalik sa iyo ng higit pa. Kaya't nakiamot lang siya, nakikiamot lang siya, yaw ng patotoo, na kapag humingi siya ng halaman sa iyo, sige kumuha ka, di naman ako nagpapatubo niyan. Kapag humingi siya ng bunga sa iyo, sige kumuha ka, di naman ako magpapasibol ng bunga niyan. Kapag humingi siya sa iyo ng buhay, wala ka maibibigay sapagkat hindi ka ang bubuhay. Kaya't kung ito ay nakakamtan ng tao, ang maibibigay lamang at masasabi kung ano ang kaya. Ang magmahal at magmahalan. Sapagkat ito'y walang hindi makapagbibigay kapag ito'y nasa pusong buhay.
Ang may pandinig ay nakarinig. Nektaramenehanam, nektaramenehanam, nektaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil may Diyos. Yung mga hindi pa nakapunta ro na pupunta ano po? Ikaw? Tinutugtugan mo. Dahil may Diyos. Parang binalik lang nung una. Wala naman tayong tumutugtog Diba? Kakatuwa ang simula. Kapag ikaw ang naghawak ng isang bagay na ang hawak mo'y kusing at napalaki mo, pag kinuwento mo yun sa kapwa mo, sabi sa'yo mayabang. Ngunit kapag ang Diyos ang nakakita sa'yo, kahit di ka magsalita, naniniwala siya sa sinasabi mo. At naniniwala siya sa gawa mo, kahit di mo siya nakikita. Kaya naman, sa Kanya ka magpakita ng galing at kahusayan. Kung anong kinamtan mo sa Kanya, sapagkat sa kapwa mo, ubos lakas bigay mo man, pagkatapos wala rin. Sabihin pa sa'yo, mayroong mas magaling doon, mayroong mas maganda ron, mayroong mas mabuti ron, mayroong pang mas maganda at mabuti roon. Hindi na maalala yung una kung papaano mo pinaglingkurang tapat. Ganyan ang panahon ng Kristo. Ang mga pinagaling at napagaling, nang may sabihin ang kanilang kapwa, Pariseo, Hudyo, mga Eskriba, Pariseo, Hentel, nagtalusira. Kaya noon ngayon at ngayon magpakailanman may magaganap na gayon. Ngunit at pasubali, magmatsyag ka, wika ng Ama. Tumitig ka, wika pa niya. At makikita mo, anak, kung ano sa dako roon, na maghintay magbata ka lang, makikita mo ang wala sa iyong pananaw. Pagpalain kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kapag tumitig ang mata mo, makikita mo lahat lamang ng nakikita ng mata mo. Ngunit kapag dumaba ang puso mo at naramdaman mo ang kapwa mo taong hindi minamahal ng kapwa mo, mahahabag ka. At yan ang gamitin mo, anak ko. Huwag ang mata mo, kundi puso mo. Sapagkat kung ang puso mo, ako ay naroon, mararamdaman mo kahit na sino. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit kapag tumitig ang mata mo at mata mo ginamit mo, kung sino sa palagay mo ang pinipili ng mata mo, ngunit wala sa puso mo, ay di mo kakampihan ito. Hindi mo tatangi at di mo susundin. Ngunit kapag ang puso mo ang dinama at nakadama ang puso mo, ayaw mang makita ng mata mo at di man nakikita ng mata mo, gagawin mo para sa akin. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Alalaong baga, kung tunay at matwid ang kaloob ng tao at kalooban ng tao, daratal at daratal ang ligaya sa puso nito at do'y mapapatotohanan kung gaano't kung sino ka bilang anak niyang mahal na mahal niya. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? May tatanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Mabuti ang Ama, butihin ang Ama, kamtin niyo sa puso niyo ay siya at mapapadama niya kung ano at papaanong umibig siya sa inyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Maniniwala ba kayong may mga himala at hiwagang gawa? At mayroong mga pagpapalang hindi nakikita ng tao sa lupa? At mayroong ibibigay ang Ama na hiwaga at himala? Yan ang lagi niyong tandaan at isipin upang hindi kayo mapariwara. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang liwanag ng kaisipan ng pangunawang malawak ay kamtin
at ang pagmamahal sa puso niyo'y patuloy na mabuhay upang buong katauhan niyo ay makadama ng ligaya at saya. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? May Lunes pa. Po may bukas, kaya lang ang araw ng linggo, alam naman ninyo, wala tayong gawain araw ng linggo,